Napakaganda talaga ng ating kamatis for today, guys. Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan, nandito na naman tayo for today's video, ang pagka-harvest ng ating kamatis sa ika-pangalawang beses. Since nung nagbakasyon ako, nung una kong pinost dito, yung una kong pagbisita dito after nung nagbakasyon ako ay napaka dumi na ang daming mga damo na nilinisan ko. So nakaharvest ako noon unang beses. Tapos ito yung pangalawa nating harvest ng aking kamatis. So tara na, mag-harvest na tayo at samahan nyo ako. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa akin, please subscribe guys and leave a comment below. And maraming salamat and please don't forget to share. So tara na, harvest na tayo! Bago ko nga pala ito harvestin, ay akin itong ipapakita sa inyo. Ang kamatis na ito, tulad nung una kong sinabi sa aking vlog, ay cherry tomato ang tawag nito dito sa amin sa Germany. So ayan, napakadami. 2 puno ito dito banda. Bali, 4 na puno itong tinanim ko nandoon sa kabila. So iyan muna ang una niyang puno na dalawa. So, di ba napakaganda ng kamatis natin na para siyang para siyang Christmas tree, namumula siya sa kanyang mga hinog. So, doon naman tayo sa kabila. Ito naman din yung kabila, guys. 2 klase ito dito, cherry tomato at saka isa yung medyo malaki na pangsala din na kamatis. So, ayan siya. Marami din siyang hinog. Ayan. Nagtatago yung iba dahil marami na namang dahon kahit ito ay akin na tinatanggalan. Thanks God sa biyaya na ito dahil napakarami talaga. At marami na naman akong mapagbigyan dito na mga kapitbahay. At ito nga pala yung aking cucumber or pipino. Ayan, may isa tayo dito na ma-harvest. At nandito din sa kabila, meron pa rin tayong ma-harvest din. So, at ito naman sa baba, nandun din to nung vlog ko, pero hindi pa yun masyadong hinog. Ngayon ay hinog na talaga siya. Marami siya kasi hindi ko to talaga na-harvest dahil yun nga, nung pagdating ko dito galing bakasyon ay malaki na sila at nagyayelo na. Kaya pinabayaan ko na lang sila dyan na mahinog para next year, mayroon na tayong liso na maitatanim. Meron din pala ako ditong chili or sili. Ayan, maanghang to siya na sili, guys. Marami na din siyang hinog. So, haharbisin ko din to siya mamaya. So, yun, nakita nyo na. Pinapakita ko sa inyo ang aking haharbisin ngayon na tomato or kamatis. So, dito ako mag-umpisang mag-harvest. Isa-isahin ko na lang muna to kasi sayang yung green. Yung green kasi na kamatis dito, guys, ay hindi namin hina-harvest hanggat hindi siya mahihinog. Kasi sabi nila na nakakahilo daw pag kumain ng or nakakahilo ba or nakakasama sa katawan natin kung kakain tayo ng hilaw na kamatis. Hindi ko alam kung totoo ba yun or hindi kasi yun ang sabi nila dito sa Germany. Kasi ang alam ko talaga nito doon sa atin sa probinsya noon, nung bata pa ako at nag-garden kami sa school. Tapos meron kaming tanim na kamatis. Pag may bunga na ay kinakain namin agad yung hilaw pa na kamatis. So, naging okay naman siya. Wala namang masamang nangyari. Pero sabi yun nga nila dito na nakakasama nga daw sa katawan. So, wala namang masama na mag-ano tayo, diba? Maniwala sa sasabihin nila. So, nasa sa inyo na kung maniniwala kayo or hindi. Basta, yun yung sabi nila. Yung ibang kamatis ko dito, guys, nung ano na, nanliki na. Mag-ano na talaga siya sa sobra ng hinog. Hinog na hinog. After nung nag-harvest kasi ako dito, 2 weeks ago na. Tapos ngayon pa ako ulit nakapunta din dito. Napasyalan ko ulit. Kasi every weekend lang ako nandito.
So minsan hindi ako nakapunta at nakapag-harvest kasi minsan may schedule din tayo. So hindi talaga natin harvest agad, no? So yung wala ng yellow, yung wala ng gray mamaya, didiretsuhin ko na lang siyang putulin. Pero pag ganito na mayroon pang green, hindi ko na talaga sinasama. So yan. Ang dami talagang nahuhulog sa lupa guys na mga hinog na kamatis. Sayang siya pero wala na tayong magagawa dyan. Kasi nasa lupa na siya. So hindi ko na lang siya kinukuha. Hinahayaan ko na lang yan. So I'm sure next year nito pag nagtatanim tayo ulit ay maraming tutubo dito na kamatis. Ito siya isang pungpong, ang ganda. Ganda, diba? Ang dami-dami. Pero may green pa siya. Ilang peraso. Pwede na din ito tatanggalin. Or sayang naman din. So ito lang walang green ang kukunin ko. Diba? Ang sarap sa pakiramdam pag marami tayong ma-harvest sa ating tanim. Alam niyo ba na ang kamatis dito ay napakamahal din? Tulad din sa atin sa Pilipinas. Pero ang ginagawa ko lang dito guys is pag sobrang dami tulad last year marami akong na-harvest na tomato. So ginagawa ko siyang tomato sauce. Tapos pre-preserve ko siya sa isang grapon. Doon ko siya nilalagay at tapos nilalagay ko sa freezer or sa ref. Tapos yun ang ginagamit ko para pang spaghetti sauce or kung magluluto ako ng may sauce na kailangan ng tomato sauce. So ito na yung ginagamit ko. So diba nakakatipid ka din kasi yung tomato sauce din dito is napakamahal din naman. Sa tulad sa aming walang pira dito sa ibang bansa. So kailangan talaga kahit saan tayo mapadpad at mapunta ay kailangan na marunong tayong mag-budget. Yun nga, matutong mag-budget at mag-budget or magtipid, yun lang naman, parehas lang naman yun, di ba? So kailangan talaga maging wais tayo sa ating living, sa ating ng ating buhay, kahit saan man tayo sa mundo mapunta. Ako na nga lahat sa pag-harvest pero puno na yung aking isang basket. So ilalagay ko na muna to sa isang lalagyan at magpatuloy ako sa pag-harvest. Ayun guys, tapos na akong nag-harvest sa wakas. Pasensya na hindi ko na naipakita sa inyo ang buong pag-harvest ko kasi kung ipapakita ko pa sa inyo, maabutan tayo ng siyam-siyam dahil 2 oras ata ako nag-harvest kasi marami din kasi namang bunga sa awa ng Panginoon. So ang gagawin ko dito sa mga na-harvest ko guys, ito siya yan lahat ng na-harvest ko. Ang gagawin ko dyan is ipamimigay ko yung iba sa kapitbahay ko dito. Tapos yung iba sa mga kaibigan ko sa may gusto. Sabi ko nga doon sa ko na kung sinong may gusto ng kamatis, mag-PM lang kayo sa akin at kunin nyo sa bahay sa mga kaibigan ko. So make sure lang na kukunin nyo talaga. So yan, nakita nyo ang aking harvest. Lahat-lahat na na-harvest ko. So hindi ko na pupuntahan doon pa sa taas yung tanim ko na mais guys. Haharvestin ko din sana ngayon. Kaso sobrang init na. So next time na lang, siguro next week. So pag makapunta ako ulit dito. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong panonood sa aking video for today, sa pagka-harvest ng aking kamatis dyan sa likuran ko. At maraming salamat sa inyong suporta. Please subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe at leave a comment below guys. Please pakishare na din. At maraming salamat sa inyong lahat. Have a nice day at don't forget to smile kahit anong mga pagsubok na darating sa ating buhay. Bye!